She has been with us since 2009 and our power speaker. And I am so happy na makadungog na po gani ang talk. No? So, I once heard this talk way, ilan na ba? Around 15 years ago. And nagabag-ugi hapon ko. So, our learning and our growing in the Holy Spirit doesn't stop, no? Even though how many years na kita now. And to give justice to the talk, no? Our speaker is our training facilitator of this chapter, a graduate of Christian Life Program number 11 here in Butuan City. She has been our training head, no? And in the training ministry. With the talk this morning, speech and wrongdoing. Brothers and sisters, please help me welcome Sis Eleanor Bibon. Hello, mic test. Okay. So, I'm glad to be around again. Medyo dugay-dugay na ako nawala due to some family concerns, no? So, kumbate general for 1 month, kuwayaya sa husband bedridden o pag-helper. I'm monitoring him now kaya nasakit po. Pero anyway, God is good, no? Pinatakap po na gani. Pinay-absent ka ron, no? Okay, sige lang. Okay, so makaduwag man tao sa hay, no? So, maka-ingon tanay, maingon na. Istorya ka, and then, ang labas is, ingon na dahil ka nga, maghilabot man ka sa kong kisultingan, butan man ko mo, mabitaw na sa social media, grabe nga bashing, no? Bisan fake o dili, di na ka makibalo asay fake, asay dili. Eh, that can kaayo because of the so-called freedom of speech, no? Lahat po itong freedom of speech, no? Mas kasa lang ka pwede ka mong luwa, no? Lahat ito siya. This is freedom of speech. Muna, una is mayroon dayon na stop interfering with my freedom of speech. Masuko yun o hilabtan, masuko o koreksyonan, masuko o sultihan, no? But then, sa biblical side, no, naagid na siya ay implication. So, tanawa ang dila, no? Nag-aso-aso. Grabe siya. Now, sa atong buwan, sa atong CLP karon o sa atong BCBP, we call this speech and wrongdoing. In some other organization, this is called taming the tongue, no? So, death and life are in the power of the tongue. No? By the way, muwar na ko daan, this is a little long nga to. Dili siya maputol. May try na kong putol pero mawala ang essence, no? So, asang atong timekeeper? Yeah. Hello. Dili ko mo tanaw niya sa imo dyan ako. Okay, death and life are in the power of the tongue. Now, the capacity to speak is given only to no other animals, but para sa mga tao, so that in the end, we'll be able to participate in His divine nature and authority. Mo ganun pinaka-purpose. Nga at the speech, dili lang kayo magpataka, but there is a purpose. So, speech is a faculty of oral communication. It can be a tool for good or for bad. It can make friends or enemies.
by the way we use our speech, no? So, apektado ang relasyon. And this is critical area in Christian life and wala, perhana na ginang mata. So one critical area in Christian life that is extensively, mind you, covered in the scripture. Words express the thoughts of our hearts, and then it also but it makes patterns of behavior, and then it becomes a habit, no? The way we talk, murag may nga, sikuan na siya, lagi na ang palagi ko, kaya mo na yung istoryahan, mo na yung style. So it becomes a habit on how we talk. Now, ang habits could be good ones, like joy and faith, and then bad ones like depression or discouragement. Okay. Now, God is concerned about speech, our speech. Why? Because this has great power. Nakukid ang kalabutan ani. Now, ang words are capable of doing good, great harm. It can heal, no? Di ba mag-pray over that? Words can heal, can destroy. It could be a force for good or evil, and it reflects the condition of our heart. Diha makita sa the way ta manulti, kung kind ba ka, or tactless ba ka, or etc., it reflects the condition of our heart. So, it guides and orient our life in a particular direction by what we think and what we say. Kaya usually, kung sa'y atong una-una, kung yung nagagawa sa atong baba. Okay. It affects the lives of others around us. Nasa yung mga consequence. Dili lang kaisara. But there are three. First is the speaker, ang naminaw, o ang istoryahan. No? Ang badlian ni ang istoryahan. Labi na kung dili maayo ang istoryahan. Abita na usahay, mingon nga, mag-meeting pa mo, istorya pa mo, adali lang sa ako, kaya kasi ginigawas na ako na po. No? So, paniguro. Okay, not in all instances. Okay? So, the speaker, the one who hears, and the one spoken about. Now, in Matthew 12, verse 37, it says, by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Death and life are in the power of the tongue. So remember, the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Diba? Lami kaon ka ng lingwa estupada, no? Lingwa, lami ka siya, kay humo, diretso rin mo, way bukog. Pero this tongue of ours can break a heart. So be careful. Okay. So, aso na po siya. So let's first discuss on the speech that brings death. No? Unsa man yung mga speech that brings death. Now there are 5 types of verbal aggression. Verbal aggression. One is cursing, calling upon a supernatural power to bring harm on another. Kanabitong manunglok. Is it manunglok sa Bisaya? May mamatay po unta ka, madisgrasya po unta, may radyo unta kang pasag, sakit po unta ka, bulikat, berisi na mo. May ka, so daghan yung anak, nanunglok ka, ay, mo yung tamayantang maigo, skilat, o sa ba. That is verbal aggression. Second is reviling, insulting. Mag-insulto ka sa imong isig katao. No? May it be your family member, friends, or others, co-workers. Then, we also have guile. Deceitful, misleading words to cloak malicious intentions. Pagpangilad, no? Nindot ka istorya na usually naani siya sa mga kuan kanang dili tanan, no? Pero kanang mamaligya at nga maayo kaayo ang istorya kay para mapalit pag-ilad ay pag yun, hubot kaayo na akong perfume. Unsay pangalan ana? 7 words. Bigo no, sige pahibot. Balikan dayon ka. Ngayon dayon nga bako mo nagiing kahumot. Ay, lumatay siguro ko sa ka-dwarf. No? Mga ito nga, nanimaho. So, pangilan lang yung check in 24 hours, mawala, anything. Basta ang imong intention is mangilad. Well, labot kung katong tinuod yun na proven mo and tested. But nowadays, daghan na ni siya. No? Daghan may go sa scam, etc. Now, false witness, testifying falsely in a court of law to harm another.
No? Daghanan ng mga false witnesses. No? You are under oath, then naakan mo gunit pa ka sa babaw sa Bible, yung istorya ka, di ito mao, baka ito. Later on, o retract ka, kaya mas ako offered sa pikas, di na tumao na po ko, no? So, false witness ni siya. And the next is slander. Speaking evil of another, usually to third parties. So, naani siya imong istoryahan, pero ang imong istoryahan kadtong isa. And this is called slander because it is speaking evil of another. So, let's discuss this katong inunta. These are still sins, no? Pero dili ta mo focus sa kanang the ones that really bring death. And we focus first on the so-called slander. This is a malicious, false, and defamatory statement by oral utterance with the intention to defame or damage another person's reputation. Mao gina intention, daoton gid na nimo siya. Okay. Now, slander, oral, no? Now, kung kanang daoton nimo to writing, that's libel. Like siya, no? Tama ka po na yung mga attorney dali, no? Okay. It's making personal accusation and charges that one has no authority to make. Wa kay labot ana, wa kay katungod, you're not authorized to say that, whether it's true or not, pero wala kay katungod ng istorya ana. But still, you do it, and that is slander. Now, the scripture forbids of speaking of one another in a way that destroys the other reputation or questions his basic righteousness or competence. Okay, by the way, no? Mukat lang ko gamay, na lang ko input, no? So, when you use a laser pointer, I don't want to miss this opportunity. Kung nakaka-focus, do not do it this way. No? Malibat ang speaking. Just focus on the one you want to, isa na siya as tips sa speaking. Okay. Okay. So, na may exception. Di naman lang di ito pwede mo sulti. Di na lang di ito pwede mo abri sa atong baba. Di na ba di ito pwede mo komentaryo. No. There are exceptions, of course. And one is, we want to reprove people for their own good. No? Correct ka. Sultihan, hindi mo dahil kayo, slander niya ako, sa araban niya siya niya, mas kikita na ka, dili mo ang ibuhat, magpakailom lang ka. That's another thing. So, exception na, if you want to reprove. Now, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Now, kung ang tuyo nimo is correctional purposes, it should be genuine Christian love. Nga parang atong tuyo to restore him to full fellowship with God. Hindi mo siyang gi-correct, dili para dauton, dili para i-underestimate, dili para insultohon, but then, ang mahitabo is, para siya mapabalik dito sa relationship with others as well as relationship nato sa Ginoo. Okay. So, unsa may atong dapat na respond, no? Unsa atong buhaton na slander. Now, by the way, pag di mo ganito ang storya, we have to be specific and be willing to be identified, no? So, kiba specific, unsa man gyud, dili ka kag istorya, unsa man imong tumbok, unsa man imong giingong nga kinahanglan niya na i-improve, no? And then, istorya ka, abi mo kana si sister o kana si bro, kana si kuan, mao ba yan na? Mao ba? O grabe na ba anak mo? Kanang unsa man? O ingon ako siya, nya ingon ako ikay nagsu, ayaw lang ko. Wala ni mention na ako. Wala lang ko yung labot. Now, meaning to say, nga nung di man ka magpa-identify, probably it's fake. Probably it's not true. No? So, specific ka, unsang imong ginatumbok na correction sa iya, and then, willing, ing na bro, ing na sis, ing na mom, ing na sir, nga ako yung nag-ingon. Okay, so para kung katubang mo, na ay maka-istorya. Okay. Now, our response to slander, if we hold grievance against the person, we should only speak about it directly to the person concerned. Siya mismo istoryahin. O man yung bitaw nga, ang akong sayo, ako may mo correct. Ayaw i-public, ayaw sa uban, kaya man sila makakorek. Pamangkin usahay, daghanay ni katay nga istorya, nga daot sa iya, siya mismo wakadungo, o wakadungo ba siya kay balo. Probably, it's hurting her or him, and then dili siya
siya, tinuod di ay. Lahi lang ang intention at itong nag-himo sa slander. So, sulti eh. Diretso siya. Bro, mo na siya. Mo na, sis, ma'am, sir. Okay. Now, in Matthew 18, verses 15 to 17. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. Kamo lang sa. Mo ni ako nadunggan, unsa ni siya katinuod. Dili kay kuno gagi ko nga mo lang ni tinuod gahana. Kasana di ba niyang usap? Kasana di ba sa niya kung tinuod ba o dili, no? So if they listen to you, you have won them over, no? But if they will not listen, take one or two others along, no? Para mahimo witnesses. Tanawa, oh, ginigid ba siya nakakita? Siya bin siya nakadungog, siya din nakabasa. Oh, may anak. Okay. So, dapat na ay testigo. Now, if they still refuse to listen, mas kinaanay imong istoryahan na, mas kinaanay testigo, napulo ka buok, di pagkat siya maminaw, tell it to the church. Meaning, atong, sa church, no? Now, if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or tax collector. O nausahay mo yun sila nga, itiwalag na siya. Di man siya mapatuo sa ato. Dili man siya. But then, diwalag in the sense, nga naagi hapon ang imong compassionate love. Because even Jesus ate with the tax collector. No? So, ang hitabo din ha is, wala na siya sa grupo, but then we continue to pray, we continue to love and have compassion, so that eventually at the end, madungog ang atong prayers, kang ubalik ihapon siya sa iyang relationship with the Lord. No. We should not listen to people speaking against others. So, dili ta maminaw. Naw saan mo nagibitapad, man nagimiging Quranan. Hindi mong gitbahim mo, di ko makadungo. Pang long distance, bayan ang akong kuan, no? Yung apil-apil ka, kaya pa yung mga nga, ayaw paminaw, isod yun ka, ayaw nga di maminaw. Okay, pa yun ka maminaw. Ayaw pang ipakatay. Ayaw pang i-store. Labi na, o way proof, labi na, o dili ka mismo, sigurado sa sitwasyon. So a wicked person listens to deceitful lips, a liar pays attention to a destructive tongue. Now in Sirach it says, if you hear that a friend has done something wrong, ask him about it. Maybe it's not true. Now if it is true, he won't do it again. Ay, na tayo nakapansin. Di tayo susakto. So maminaw siya, di niya truhon. Pero pangutan asa siya, kung tinuod ba yun o dili. If you hear that a neighbor has said something he shouldn't, ask him about it. Maybe he didn't say it. If he did, he won't say it again. No? Nakadungog ka, nagidaot ang usa. No? So, you better ask about it. Kaya ba, hindi ay na niya gisulti. Dili mo iyang gisulti. Gi-rephrase lang siya, pag-usap, pag-transfer mo sa istorya, ang imo ng personal emotion, labi na kontra nimo, pasubraan pa nimo, unya, murang yun ka na, ikaw din mismo ang naka-witness. No? Grabe ka itong disgrasya dito, pastilan, bangga na din pang kanito, mga tao, mga putol ang kamutin sila, mo ba, kangilgig? Unsa kay kapakita nimo, wa na mo dito, kanang, istorya na sa ako, no? Pero ikaw nga nag-istorya na, murag yung tinuon na naaka, no? So maybe sa iyang gisulti, wag siya ginagsulti anak, dili mo iyang gisulti. Okay. Now, if you hear something bad about your friend, ask him about it. It might be a lie. Don't believe everything you hear. Na kanang mga marites. O niya, na marites, dayon na iniuban na Marisol, no? Marites, Marisol, kanang taga-Solsol. So mura mo positive na kaayo ang imong pagtuo. So don't believe everything that you hear. A person must say something carelessly. Take note, carelessly and not really mean it. Everyone has sinned in this way one time or another. No? Na mga takles, diretso lang niya. Baliwa dito sa iya, pero nasakitan na ang nag-iistoryahan. Ang giistoryahan sa iya. So maybe, halos tanan magkita. Halos magkita na mo. Say, matingatan ng tanganong na nasilo, nganong naanay dili mo tunga, nganong naanay dili mo pansin, etc. Because it was carelessly said, and then he really does not mean it. Di mo naman akong ipasabot ka. Grabe sa, usahay mo yung pa, sus, kaugisap, kasensitive, para katura. No? So because it
was done carelessly. So again, ganina, be careful with our words. Now, if there is something that makes you angry with your neighbor, ask him about it before you threaten him. Leave the matter to the law of the Most High. No? Naigi-istorya, gidaot imong amigo, nga nasuko na inoong ka sa iya, is kay close friend mo sa una, daw karon, you better ask it before pantay lang gina siya. Sunog, ay, pakauwawan talaga ako pa. So, manimaos na ka, huwag manggani ka kay balo, tinuod ba? Basi si Marisol ako itong nagsulti. Okay. Avoid the company of those who regularly slander people. Ganina, avoid to listen. Karon, avoid the company. No? Kaya naamang yung mga grupo. No? Okay. So, avoid the company of those who regularly slander people. Nakamatikod naman ka nga, amogin na sila. Kanak, basta magtapok na, naagin na yung istoryahan. Nalamin na sayang ikaw, kay ba ikaw ba na ito, nag-istoryahan sila, nangatawa, paglabay mo kalit o hilom. Na-timing ra, pero ang imong pagka-paranoid, imong pagka-suspicious, ako na sa'yo istoryahan, ako na sa'yo sumsuma, anong hilong man din sila. So, wala dahil din mo apit sa grupo na nakay-kontra. Ako rin magkapahos, dito bitaw ka, naarap ako'y alas ni mo, naarap ako'y nahibawaan sa imong bana, sa imong uyab, sa imong ginikanan, etc. Dagka na dayon ang imong mga nasa una-una. Okay. Next is, remember, slander is always serious sin and not a solitary one. Siya na may nakasa. Kasi siya may nag-istorya. Nakasa ka, ganaminaw man ka. No? Huwag ka naminaw. Kanisod po, nasi ka-istorya, hindi ka mo comment, bulakaw ka, awi ka. No? Dili ka mo tumpay. So, ang tendensya na, muhilom din siya, alam nga magsisagyaw-yaw, maway na minaw. So, apil gihapon ka sa anak, kaya naminaw man ka. Ang tendency pag-it is, musulira pag-it ang mata. Uba. Actually, daan pagit ko sa una lagi ko na nagduda. Kay tanaw ra gud pila ray sweldo, pila ray kuan, ing anak mo na, etc. So, nag-una na ka, so mas mapasala pa ka sa nag-istorya. Kay pag nag-istorya, suko na ka, mingon na itong gano'n, tuod dahil siya joke, rabaya to. Pero wala na, mana. Okay. Words are free. No, libre din na siya. Can say anything. It's how you use them that may cost you. Posible ang relasyon, posible manimaw, usahay, become very vindictive, no? Hangtod nga, gamay ra istorya, mag-inom na to, nagdinunggabay na, etc., binunalay na, no? Because it's the manner that you use them. When you destroy someone's life with lies, take it as a loan. It will come back to you with interest. Grabe nun, dapat magtakog interest. Mas grabe na, no? Gidaot ni mo siya, kaya tungkol sa mga baka, kontra lang ni mo siya, na marami na siya glow, pagbalik ka na sa imo na pa-interest, dili lang ikaw ang iistoryahan, apil pa imong pamilya, gidaot na dayon. Okay. First is slander, second is gossip, chismis, chika-chika. Okay. This is idle talk, usually about the affairs of others. No? Affairs of others. Okay. Isa itong speech pattern that undermines trust and destroys reputation. Mawadaan ka pagsalig sa mga tao nga imong i-chismis, no? O niya, malaot ang ilang bad record. No? Ay, kung ingana madaot akong bad record. No? It destroys their reputation. It is revealing another's personal thoughts and affairs without their permission. Wala kay permission gikan sa iya. Labi na usahay, kada bitang minot yung maminaw nga, ikaw rin istoryahan, ikaw rin saligan. Paghuman, para po imong, dako-dako po ang imong pride po kibali, nga mas kiwa, uway permission, di ko nang ato rali ha, is between the two of us. Katong isa atong to, is between the two of us. It's between the two of us. Pila na ka two of us na siya, na-multiply na. Now, in the first place, kung na kay confident, na magay friends ni mo nga, maistoryahan yun ni mo nga, makasalig yun ka. Pero usahay, mga imong bayata nga, kanang atura ni ha, isalig ba yun sa imo, ayaw istorya o lain. Meaning to sin, na kay doubt, nga, di na kasaligan, na yung mga pinahan nga, ayaw istorya lain, ato-ato rani.
So if you think you can address that person, never mind. Ayaw na lang insulti katong mga personal nga mga events or phases in your life nga di mo gusto mapagawas. No? Without their permission. Na may sahay mo ingon nga, lagi niya akong problema, akong bana, akong anak, akong etc. ang anak. And then, kita nga na sa community nga, mayroon kita ka ng okay ra sa imo, akong ikuan sa grupo para magtabangan ka og ampo. Mingon, ayaw lang sis, ayaw lang bro. Ato-ato na line okay, I'll pray for you. No? I'll pray for you. Kini ra bang promise nga I'll pray for you? Nindot kayo ni siya nga line. Sayon kayo, i-pray for you. Pero have you prayed? No? Di ba ka mag-guilty nga pag-abot, may mo na dayon sa imo, kunyan sa'yo, ay, thank you sa imong prayers. Di ka katingog ka, bitaw, saan na ito pa-pray? No? So, kanang ingana ka putang ba nga, di ka sigurado, ayaw pag saan. That's why ako, personally Edit na lang. Tabangan lang. Sige lang. Later na ako yan. Di ba sa relationship with the Lord, no? Katong growing, katong spokes, nakabaya dito ang prayer. So when people ask you to pray, please pray. No? Ayaw pagsaad lang nga, okay ra ka para mingon, ay na ako'y prayer warrior. Please have it done seriously. Para pagkasunod, mayroon na dayong ka nga, kuan, kanang, may say mo nga, thank you. Naman, kamusta man yung anak nga nasakit? Ako ba ya itong ikagaw nasakit, dili akong anak. Bulabog na ka. No? So, I have a small notebook na ginakuan ako ang mga prayers. And then you will say, nga makita nimo nga, each time you pray, ma-highlightan nimo, you will see in your notes, no? Ang imong pag-highlight, makita nimo nga, there are a lot of prayers answered. Kaya makita man nimo ang dagan. Okay. So, kininging ani, pag may mo siya ayaw na, then ayaw na. Sa inyo na siya. Pero siya, sige, kaya para sa inyong grupo, yapin po kampo. Then that's it. Have their permission. Okay. Now, it may give a wrong impression on others. No? Kining gossip. Kay, wala yung mga yung tanaw sa iya. Mau pagani, ay, di na lang yung makikuban anak. Ay, naada na siya anak nga grupo. Di na lang kumonsoy, di na amaday na siya. Pero wag gani, ito'y kamatuoran, no? Kay sigurado. No? When we speak of others, it should be in a way that leads our listener to love and respect them. Pwede kami istorya about ang tao, pero it should be something nga mutaas ang reputasyon, nga manindot ang pagtanaw ang tao sa iyang istoryahan. Okay. We can speak about problems that do not reflect on their righteousness or competence. No? Bitaw na sila problema, no? Nasumugan na sila, nagyang ng bagyo, ingana, dili kay, ang sumpay pa na nakuha naman na sa libitaw, nasunugan o nakuan sila. Pero mayroon po, gaba, rapod, kay grabe, matasan anak, nakuan. Ayaw na sa incompetence. Wala na ba na sa trabaho? Bulak-bul, basta na sa trabaho. Ayaw na sumpay. You rather not say anything if you have nothing to say that is good. Okay. Then gossip very open is considered repetitive. Just para chika-chika na to. Just naman to ba? Mantoy kayo, gibog na to. No. Because Scripture classified it as a serious sin. It is a violation to God's. So you can't be kind, be quiet. Huwag ba kayo maayo, if you have nothing good to say, don't say anything. Don't talk na lang. Para sa panang mo sa balay, huwag di man lang may kamutabang pagpanglimpyo, ayaw paghugaw-hugaw. Kana na lang may katabang. No? So be kind. Be quiet if you can't be kind. So remember, tanawa, grabe si Marites o si Marisol. No? Tagay siya ng istorya na, you should remember, who gossips to you will gossip about you. 90% yun na siya. Not 100%, but 90%. Ikaw yung istoryahan, ting-istorya na siya, sunod na ikaw na po. Muna, usahay di mahawa sa grupo, kaya basi mo'y mahimong samsuman. Pag panguli sa tanan, nahirasan mo uli. Kaya nga, no, hadlok man.
So we have slander, we have gossip, and then let's talk about the so-called busybody. Na, apig ko ka busybody. Busy, di ko maayo. Busy, huwag binisihan. BCBP. Para sa akong apo, yun siya, Ma'am, Mamila, yun siya, you're a member of BCBC? BCBC? BCBP? No, because you're always busy with BCBP. So BCBC daw akong iapilan. Makita kaya sa balay na siya, nag-encode ko, nag-himoktok, etc. BCBC. Now, if somebody calls you a busybody, do not take it as a compliment. Why? If busybody is someone who talks about inappropriate topics of conversations. Okay. It also looks into the affairs of others in order to give unwanted advice and always be in the know. Karabang, punta na, may panisya, dali ka, excuse me, dali mo kasagap. Naibad nito mga sekretary, kamalungan sila, murag ako ka ilang pang pride nila kay muagi tanan memo sa ila, muagi tanan reprimand, ray anak, kay murag ako gyud kamaon gyud ko, no? So muhatag na og mga unwanted advice. So ano pag pangayuang advice? Naagid na imong sitwasyon na you have a remedy for every problem and suggestion for every situation. Naagid na siya di siya mawad-an may isa wa pangayuang advice. Ako pa nimo, bulaki na imong bana sus Ginoo ko. No? Ako pa nimo, patistingan na imong asawa, imong anak, dali ka, is better said than done. No? Wala pa siya pangayuang, nag-istorya lang sa iya, no? Unwanted. Okay? Now, naasay suggestion sa tanan nga mga sitwasyon. Now, energetic and industrious in managing business and idle in managing their own. Wa siya kay balo, unsay nitabo siyang panimalay, pero kabalo siya sa insilingan o nangaunsara. No? Sus, grabe ang mga anak-anak, unsa man sa niya ginikanan na sige lang, kuan, sige lang, suruy, sige lang, sugal, inom, etc. Pero ang mga anak, wakit, kalukoy, kaya ng yung mga anak, ay kalibutan. So, ang tendency nila, mauwan lang din, no? Nya, ma'am, asa man ito ng anak ron? Naamot ganina, amo kasat ka ito karon? Wala siya kahibaw sa iyang kaugalingon, pero nakahibaw siya sa uban. They manage others' business. It makes use of every available opportunity to probe into the lives and affairs of others. Mangita ganyan sitwasyon, mangita sa okasyon na siya mga leading, no? Mga istorya para mo sulod ang chismis. Kabalukan na kaila kanikuan. Nga naman, okay ra wala. Ay sige na lagi, unsa lagi kana mga pabitin nga istorya na ikaw. Sige na ba ayun na kada ka trabaho. Tabangan ta karon mahuman niya. Unsa man pwede man ta istorya walang trabaho der sa office etc. Mangita gid siya paagi nga maka sulti ang usa. No? So, into the lives and affairs of others. Now, in 2 Thessalonians 3, verse 11, we hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy. They are busybodies. So, mo na maingon nga, uy, you're a busybody. Hey, thank you, bitaw. Ayaw, kadili ang meaning ana sa busybody. Sa asa ni matanaw ang diksyonaryo, it is somebody who makes idle talks and affairs of others. Busy ka. I'm a busy person, ingana na lang. But then, not a busy body. Okay. So, slander, gossip, busybody, and the fourth one is the negative humor. Humor, anong negative man nga? Babibo man ang ng humor. Kanang jokes nimo. No. Now, it is often funny, but made at someone's expense. Ihimo ni magkatawanan ng usa. Nangabibo ang tanan, mura mo siyang ginaparo with a smile. No? Negative humor. It makes fun of someone's mistakes, weaknesses, or eccentricities. Kung sa iyang kapulangon, no? Pagkagustar ganyan, mapahag yun niya, oy, no? Tanawa, chubby ang cheeks, kitsap na lay kulang, sukaw na. Di, siyempre, sige, mga tawa na rin ko niya, ang itaw yung mga istoryahan, no? Kaluoy basad, no? Kay, mauna ang nagapanghitabo. Usahay, ako, akong bana si Bano, may magkana mo unsa na, ng joke ba nga indirect, nga hapon, no? So, naikausa, uyab kami, lakaw na ako, tara, ato na tayo siya.
Ako, pahas akong uyab ko yung naong mag-drawing sa grade 1. Tingnan ko nga drawing sa grade 1. Kaya nga no, si lipstick pula, pink diri, brown or blue diri, nga na. Murong tipuan ko na makikaw ang drawing sa grade 1. Sunod na mong lakaw, naka-manicure ko ka ng dark na color. Namanday ka ganina. Naku, namanday, di mo kung mamanday. Abi pa ko na kung nadukdukan yung tudlo. No? So, siyempre, minsan anong lago, mag-color na ako, so hindi siya gusto. Sa unang uso-uso, ang mga mini-mini nga skirt, pag dahil lakaw, basi kaliwat kag sayal. Di ba? Indirect telling you, nga bubo kayo mong sanina, pag sayal. Pero ang iya is, murag negative, pero murag kataunan nga insulto, nakalimot kag sayal. Ato pa, perdera mo buang. No? So, there are people nga, ingana siya, always at the expense of others. Usahay nakita na siya tindira nga kanang dibati kay batasan. Mayroon siya pastilan, gipauyunan maghaniya ang kabati sa batasan gipauyunan yang naw. So, mga ingana ng mga istorya, negative na siya katawanan, pero it is habit forming, no? Habit forming siya. Now, sometimes it is used as a sign of affection. Yung anak na magod ni kasuod. Uy, grabe. Baliwan na sa amo, yung anak ginong istorya, yung anak ginong mag-joke-joke, o yung anak. Or it is indirect personal correction. But it has a significant problem in relationship. Why? Because this is habit forming. Naana, di bitaw ka? Kung kamurang tulong nga barkada, grabe yung pangit, ano yung salina, makayangay, may anak, okay ra. Paluma-luma kag sulong anak, nga di mo bagay sa imo, o wala. Kung kamurang, kung habit forming man, kung na yung mga bago nga napuo mo kabog na yung bago, istorya, nauwaw na itong usang. Hindi na mga kabantay, yung masilo na dahil ito, may mga dahil ka, sus, kauwi para kanturam. Hindi mo, saan naanad na ako? Wala naanad din, ikaw naanad na kaging anak, pero ang labas, wala siya. No? Nakadaot na sa relasyon. Okay. It seems innocent to us, baliwa sa ato, pero very hurtful na sa isa. Muna matingana lang ka na yung sahay nga di na mo respond sa imong message, di na usually mo good morning, etc. Wala na ka na silo na di because gihimuan man mo o negative humor. Okay. Labi tayo sa inyo yung mga sorry ha, pero yung nga nagkuha mo na siya, nang siguro away sa unahan, ano man, nagkakiyang man, so may height ala niya, 5'4", 5'5". Sakyan, yung anak. So, mukatawa ka, yung anak. How about ka ito imong istoryahan? Di paglabay niya, ayan na si 5'4", 5'5", ay, wala na yun. Di ba? So, things nga yung anak, kanang sakit ka ayo, o maanad na gani ka anak, baliwa sa imo, pero sakit sa imong himuan. So, rejection of negative humor does not mean rejection of all humors. Kalisod po serious kayo. Sabi bitaw namin itong maguyab, magwinting mo gaya ngayon ano. Wala, puro hilumon. Something has to start, like to bring anak. So, naay mga joke nga okay, nga makapalipay, but negative humor is really not life-giving. No? So, pwede, magkumita ka. Like, kung saan ka na mag-istorya ka, mag-speaker ka, o mag-lead ka sa grupo, lagi mo kayo ba ng puro ng gigam mo ka? Seryoso. Okay. Humor can be in God's service if it is positive, joyful, and under control. Naagin na siya. So be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven, not forgotten. O sige, okay na sa ako, wala na. Pero di niya kalimutan. So be careful with always. Okay, na-mention mo ta ganina, itong aso-aso nga dila, no? Those are the speech that brings death. Na unsa man day ang dapat. What are the speech that brings life? No? Makahatag o kinabuhi. Okay. Now, one is the so-called gracious speech. It imparts grace to others. It provides word of affection full of substance. It's built up a strengthened personal relationship. A very gracious speech, when you say something good about a brother or sa sister, nga mahimo na siyang murag nindot ang wakay kailangan, ana din na siya kabuutan. Ano bidayin no? So sabi na ako, ilang hilom lang, sa murag stricta, pero ana din na siya. So ma-build up ang relationship, ang pananaw nga, amigo na noon siya, nindot, dili kay pangdaot. No? Those are parts of gracious speech.
Na unsa may elements, how can we say nga gracious speech to siya? Elements of gracious speech is express praise and affection. Ang imong speech nga makahatag og pagdayeg, no? O pagsigugma sa uban. Now, most of us are inhibited in expressing praise and love to others. Now, Scripture teaches that we should be generous in giving praise and expressing affection. No? So, ngano? Inhibited. Nihit kaayo ta, kuripot kaayo ta, muhatag og pagdayeg. Ngano man, because of pride. Once imo siyang gidayeg, it means, no? It means na napuhalan ka niya, na mas maayo sa imo. Dapat mas maayo gyud ka sa iya. Like I had a boss before, ang mga communication magsulod sa ila. Di ginamahimo nga walay correction. Kung wa man ka siya makita nga sayo, pati ang period i-appeal. Nga naman, it is a threat to him. Meaning, kung nilusot ang taas man siya standard, kung nilusot ang papilis nga wala siya correction, meaning nakaapas ka sa iyang standard. So pride gihapon na ang nagpalabi. No? So dili gid dapat nga mapuhalan ka, di gid ka inhibited. Pero og kanang istorya gani nga negative, grabe ka ay tagagalanti, grabe ta ka extravagant. Pero pag pinuripot na pag dahil na gani pinuripot, even our spouses, di lang ka matabangan pag-alsa sa balde, sas katapulan, pinagapa, anong naminyo magkuani. Pero atong panahon nga gihamit ka, lutuan ka, etc. Wa gito ni mo to mahinumdumi. Now, mao gani usahay na ito istorya, I don't know, most of these members have heard this. Meron sa kaasawa nga kulatado kaayo sa iyang bana. Okay. Diyo namatay. And then, after ana, na magina eulogy, no? Nakadungog na ba bang eulogy nga nagdaot sa patay? Wala, no? Turugin panday, maabot o maulaw, mahadlok nga, sana, kalagon, etc. No? So, wala yun. Sa eulogy na to, kini si boss, no, ang mga supervisor, so, maay kaini siya, kung tabang yun na mo sa una, mo tudlo sa akong trabaho. Nga putong usa, kini nga angkol na ko, o gini akong kaduulan, kalisod ko galawas, may hatag. Kini isa, sa puro gid pagdaig tanan. Niyang asawa o ang anak to sa tumoy, sa likod, ningon day ng nanay, latado lagi siya, ningon day ng nanay, na pagkiliklik ko sa lungon, o si Papa ba nimo ang naa. No? Kaya description, dili mo fit. So basig nahadlok siya, basig katong giistorya, ang nasa lungon, dili to iyang bana, kaya liman maungi ang kalibre. No? So dapat, pati sa mga anak, dapat na agi bisang ginagmay na lang ang pagdayeg. No? Karang ingana mo po ang mga kuan, ingana ang gikinahanglan to boost up our lives, our emotions, ourselves. No? So ayaw di ta magdinaginot sa pagdayeg. No? Very, thank you na, kasinaw sa salog, salamat, o ingana na, dili kay pagkanaw. So, pinsan na yung balay ako sa napulo, kapag limpyo niya, kausa nga, nabisi siya, o unsa diya, ikasapa na dayon. Always praise our brothers and sisters for any little things that they have done. No? So, say thank you. Okay. It should be correcting with meekness. Ang gracious speech, kinahanglan kita koreksyon. No? It's not always commendatory. Dili man po pwede o dili po possible nga tanan nato yung istorya, puro na lang praise God. Naagin siya yung mga sayo. Yeah, gusto niyo makoreksyonan, but it should be correcting with meekness. We have to correct and it should be done in the service of Christ, our brothers. So, dapat it. In one of our teaching night, there is a special topic on this, on correction. On how to do correction and how to accept correction. Di man pwede nga di na sa kapag-correction kami yun. Sus, ikaw ba dyan ilalim ba? Sus, kakuan sa imong tok. Uy, mura gilaay mong bugi. Kuan na na. Kahilas na mo. Ikaw dyan sa ako, lalim ba? Masuko na dayong ka. Ikaw, magkaya ka kamao mo pronoun. No? Hindi akong sako na lang. Saan mo pronoun? Ano bang sulti ba? Anong sulti? Pronounce na ito yung gaimon. Alam mo, pala siya. No? So, mga ingana ng mga but it is in this done in the service of God. Okay pa mo? Okay pa, all right.
Okay. It should communicate faith and joy. Ang imong istorya dapat makakommunicate o makataas sa iyang faith, no, sa iyang pagsalig sa Ginoo o ang kalipay. Way problema ani si Bro Andy kay naaman si Faith. Si Joy, si Jo, kay naaman si Jo. Nana ni ila ani. Faith and joy. Bro Joy o sis Faith. Okay. It should always be positive and filled with faith and joy in the Spirit. Then others will experience this and be strengthened in the same qualities. Aing ana di ay possibility. So I will also do the same. No? Kinahanglan ang kanang akong masultian, increase pa na ilang pagsalig sa Ginoo. Kaya when you are there are people who are stress prone. Gamay lang mo down na dayon. Ako I must admit, no? Stress prone ko. Katong niagi lang nga kuan sa kabulan. Kung bati general ako raw mga kumpare sa bedridden. Kaya nakasakit ang likod. Pila na po ning 75 good. No, makagwanta pa ba ka? Pero in the end, na ako yung mga friends, kaya lagi na nimo. All this will pass. No? Mahuman ra lagi na. And eventually, ingon ako, Lord, please lang gid. Na ako itok sa Sabado. Na ako, i-plaster ang tanan. Kaya hapit mga admit the other night na kong husband sa ako. Parang, please lang gid, Lord, please. No? In fact, na ako tagaan sa expanded outline. Muna yun siya, atod sundo yun ako ni kay aron dili ko mag-speaker. Ready man si Bro Ryan. Ang Salvador, Jigo Salvador. Because I was thinking, but I was just praying, no? Kung nahitabo, 2 days ago, niabot ang nakakon akong helper, etc. So, although under monitoring karon pero at least nakagawas ko. Pero ako ngayon na, Lord, kana lang gid ang akong hangyo lay. Compromise na ko niya. Late na kaayo kung maghatag pa og lain. So, this will experience and strengthen us. Okay. Next is, it makes peace. Ang gracious speech will make peace. Dili nga, pag-istorya ka, magkag-away na hinoon. It is not argumentative. Nag-istorya ta, dili para mag-siningkahay, dili para mag-debate, dili para mag-inonsultuhay. No? Dapat nga, maayo ang atong kuan. The Christian should be strong and confident, avoid conflict, and stand for righteousness at all times. No? So, ang imong story is should avoid conflict. It should make peace. Kung istorya mo ang duha hinoon nga naglalis o nagbungol, mahitabo na noon nga magkapuli sila. And that is one gracious speech. No? Then, it should show courtesy. It should show courtesy because it will also multiply courtesies. How do we have this? Don't interrupt, but listen attentively when others are speaking. Usahay, o dili taga na sa nag-istorya, usahay may bitang, I'm sorry to make use of the word pastos, kay, kanabang, nagsige pa siya istorya, wa ka naminaw, niya musapaw pagyag ka, hangtod bawa siya sa passing, ang naminaw sa iya, kung problema na po. No? So don't interrupt. Pahuman na sa siya. Most of us, labi na sa, iyon na lang ako, spouses o sa maguyab, sige istorya tong usa, sige explicar, pero wala ka naminaw. Kaya nga no, ang imong mind is busy formulating a rebuttal. Di, no? Ako kuno ni sa tanawon ta yan. Di unsa gatong nahimo niya tong unang tuig katong buwan. Ako na kay ikaw ko etc. No? So, nahimo na noon siya walay pulos ang iyang pagstorya sa Facebook. Ay sos, napatay usahay nga mag-una ta. Kanang kuan na pod no, kay nagbisi na pod mo, kay niabot yung amo no. Na-memorize naman nimo ang iyang mga dialogue. So ikaw na yung mag-una. No? Don't interrupt. Please just listen. Even if ingon ta even if kanang sa mga seminars, sa mga trainings, din ka nga, I used to be a speaker, ano, minaw mong paana niya. Niyan man langit ko, kaya kitagaan ako order sa among mga attend, pero mas maayo pa mong paana niya. No? So, we should always wear the participants hat. Kung naa ako, speaker ka sa una, dili kang speaker karon, pagpuyo, paminaw, kay participant, mga ana nga sitwasyon. Pagpatakaw, ikaw na po speaker. Pero at the time nga na istorya, do not interrupt or do not correct. Na may uban nga mo interrupt, mangutana, para i-check lang ka, para insultuhon lang ka, or tanaw, asagin ka, putong ka, maayo. No? So then, don't interrupt.
Take interest in others rather than simply talking about ourselves. No? Talking about ourselves. Don't be an I specialist. No? Kanang I was able to I was able to finish. I am puro I na siya. Take interest in others. Labi na sa atong brothers and sisters, mas nindot ilang paminaw kung nagka-interesado ka. Oy, nindot na nimong ko ang tuod. No, niya, unsa man mo nakapasar, nakatrabaho na. Okay na. Kaysa anang, ako, sus, ang akong mga anak, grabe, pasar kaayo, etc., etc. Take interest in others. Kaya mo ba po mag-interest sa imo? That's why even you pray with others, pray for others will pray for you. No? So, na siya. So, it should show courtesy. Muna ang gracious speech. There is another so-called glorious speech. No? Unsa man ni siya? Speech that can build up our relationship, this time, with the Lord. Kanto ganyan na gracious relationship with others. Pero kini karon, glorious speech, it's something that glorifies God. Okay. We can also glorify God with our speech in many ways. So most important way of glorifying God, how? How do we glorify God? Praising God. You have to praise God. That's why, nindot na ganit karon nga, before our selfie, we have a mini worship. Because that is our culture. No? Just like kini speech anong doing, you have already finished entering the BCBP way of life. Kini is one of the culture talks. So, we should learn how to praise God. This is a direct form of giving Him glory. When we offer to God the praise of our lips, we are doing more than simply expressing our feelings towards Him. No? So, direct form of praising God. Mabitan sila nga, you pray to the Lord, but if you sing your prayer, you are praying twice daw. No? Kung nagkanta pa yun ka, you are praying twice. But if you sing out of tune, you are praising 3 times. Kay, grabe, hindi mo paningkamot, nagyabag na ka, nagyabag-yabag, paningkamot, yabag ka, you do not mind people at the back na, kasi katawan nga, nakuang ko, kanang, sa tawag ani, nagyabag ko, wak ko sa tono, o wak ko sa kuwan, bahala na, pasakti sila because you are directly praising the Lord. Muna ko, pirmin ko 3 times, pirmin ko yabag. No? So, inga na ang atong, ang pag-praise sa Ginoo, even sa tanan, ng ipanghatag niya sa ato. Ako, I always thank the Lord and praise Him again. I know I have relayed this, but at 75, I'm still around after 5 major operations. No? So, that is something that you can thank God for. No? Otherwise, if we are still around in 2026, the Lord is not done with us yet. Naapa siya ipatrabaho. No? So, tagay pa ko 2030 ha, nga to. Na naghatag sa iyong anak. Sana pag-yun ka. Okay. So, you have to praise God. We have to thank God. Ayan. Praise Him, thank Him for everything. It is an offering, a sacrifice, and a grateful response to His merciful concern for our lives. Bisa nagkalisod na ta, naa gihapon, mubaro gihapon ta, laban lang because the Lord is always with us. 2 years ago, napatong among balay, ni Kutsara, wa may dala. Laban lang gihapon, namang gihapon sa Lord. We have our brothers and sisters who came to my rescue and everything, prayed for me, said something, etc. Basta na ang kanunay nga pagtabang. It is very, very, we are very grateful to have been in a community. So, nung mag-inusara ka, maski pa yung adunahan ka, but you still need a community. You still need something to talk with. Okay. Then calling upon the Lord. When we say calling upon the Lord, is we call Him in times of special need. And this one glorifies the Lord. Nga naman, manawag ka sa iya. Ito sa nga nung nasakit man ko, nga naman, because probably the Lord is giving you a signal nga, gikinahanglan ko nimo, come to me. No? I will take your yoke. So, kada bang gitagaan ka kigayon sa Ginoo, to prove nga, di pwede yun ka mawala kung wala ang Ginoo. So, we call upon Him, and this will glorify Him. No? Labi na,
in times of, sorry. In times of special need. Kaya mo say mata, Lord, nganong ako man, bitagaan ani nga sakit, nganong di man sikuan, nga kana siya, grabe na pagkitaas na istoryahan ni mga Ginoo, mayon pa Ginoo, nganong dili man ikaw? Yung sa may tubag ni mo, anak. Because He knows best. Everything happens for a reason in God's perfect time. He's never, ma-anxious ta, ma-depressed ta, ma-stress ta, it's because we go faster than the Holy Spirit. Pasagdi ang Holy Spirit to work into our lives, then life will go on smoothly. So the Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Usay pag-open nato, pagbasa nato, isang sa mga stock, sa mga kadena, pagtanaw nato, ako man yung giiguan eh. No? Giigo ka, nasakitang ka, kay tinuod man. Kaysa, na ay mga lies din na. Mabita mingon nga, we find comfort with those who agree with us. Diba, karahan ka kayo, ni-agree siya, ni-uo siya. But we find growth with those who do not. Ako ninyo, we find comfort in those who agree with us, and we find growth in those who don't. Katong na agree, meaning na is something na isulti na ma-improve papunta. So proclaiming God's glory to others. Okay. You have to proclaim Him to others so that they will be built up. Nung makita nila, bapo ganyan Ginoo, tanawa siya sa iyang kaagian mo niya, karong grabe niyang conversion, karong grabe niyang service sa Ginoo, etc. Maayo gidi ay ang Ginoo. Kaya He is given another chance. Okay. Confessing Jesus. Final important one is the confession with Jesus in times of opposition and testing. Naagin na siya, matistingan gid ka para mo hold on ka. Kumubuhi ba yun ka o dili. Just have faith. No? Just have faith. Lord, dili mo ulan karon kana ako ilakaw. I really trust you, Lord. Isalig ko nga dili pa ulanon. Dili balik ka pagsulog na do kang payong just in case. So, para pag tingin sana siya, wa ka ni salig, no? Nahulog ka sa bangin, nagunit ka, di ka mayon siguro. Let go, may mga sunod, let go, diligid siya. Wa say pagsalig-salig ko sa imo, Lord, let go lagi, let go. Pagkabuntang ana, ihawin na iyang kabutan niya, asa mubuara da itong iyang bitayan. No? Wa siya'y pagsalig. So therefore, as a summary, kaya nahanan sila kay summary na. Mamakpak mo na sila karoon ni kumabantay ra. Sige, nagtanaw rilo. So, all that brings death is cursing, reviling, guile, false witness, slander, gossip, busybody, and negative humor. Those that brings death. And those that brings life is the one that expresses praise and correction, corrects with meekness, communicate faith and joy, make peace, and show courtesy. That is gracious speech. Another one that brings life is the so-called glorious speech. So again, you praise, thank the Lord, call upon Him, proclaim His glory to others, and you have to confess it. Okay. Spoken words can be raised. Before you speak, think. Tinuod ba niya? Tinuod? Makatabang ba? Maka-inspire ba? Kinahanglan magidisulti o pwede din na lang, palabyo na lang? Or is this a kind part of speech? Muna imo, una ka mo bigkas o mo open sa imo mouth. Okay. All of us, nakaingon. While I live, I will praise the Lord. I love you, Lord. So, gradually tatong praising. I love you, Lord. Salamat, Lord. Tanan-tanan, I love you. Hallelujah, 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 hallelujah. So, grabe yung dila, nagingana ka, nag-pray, nagpang ka, what is called this? Nag-praising ka sa Ginoo, nag-give of thanks ka, no? So nindot kaayo nga this the same nato nga dila nag-ampo sa Ginoo. But what happens not in every person, but the same tongue that you praise and express gratitude to the Lord is the same tongue nga imong ipasakitan ang uban. No? Moro man hallelujah hallelujah hallelujah. Kung ba na anak charot. Murag kalain ba no? The same tongue atong i-praise nga
nga the same time rapor nga moguba sa lain. Ito ang tagduha atong dila no, ang isa para negative, ang isa para positive. Nya unsa kay itsura po sa tao no ang dila? Asa man katunga sa kilid, tuo wala o taas ubos. No? So kana ba yung ano, let's be cautious about it. Kasi magkatawan kita no, pero usahay di ba? Bitaw no? Nya mo pag ang the same time ay magidawat sa body of Christ. Lang. Tapos pagawas na man. Okay. I don't know. Everyone is guilty, including me. Okay, so, fit ka ayo, no? Grabe siyang dila, oh. Okay. So, we have to control our tongue because God will hold us accountable for our words. No? Will hold us accountable. Manubag ta, no? For our words. So, that's why I said, let us all praise the Lord and learn to speak in a way that everything we say will impart grace, no, to those who hear. Thank you. Kapay 1 minute para... Kapay 1 minute. Thank you, Sis Bebot. So we go there.